Okay, so good day po sa ating lahat mga ka-JTech. So ito, full demo ng ating app. So, i-explain ko lahat ng features para at least yun, isang bagsakan, malalaman nyo lahat. So, ito guys, ito yung normal mode na tinatawag. Ibig sabihin yan guys, access mo lahat. Pwede kang mag-download sa Play Store. Maglagin ka lang ng Gmail mo, kahit temporary guys. Automatic naman yan matatanggal once na naka-on yung remove Google account doon sa ating apps, no? Pero kung di mo man i-on yun, ilagin mo lang yung Gmail account mo temporarily para makapag-download ka ng mga games at ma-install sa inyong tablet, no? So, after mo mag-install ng mga games na gusto mo, pwede mo nang buksan yung app. For example, ito, nag-install ako ng Roblox. Buksan lang natin yung apps. Ngayon dito, pasukin natin yung admin. So, click nyo lang ng 5 times. Yung password nyo dyan kung ano. So, by default, naglagay lang ako ng 1. Pero ang default password guys, at jtech12345 ah. Yan. Itong guys, itong sales overview, gumagana lang to sa full ESP32 na build. Kung naka-I2C yan na app-based timer, yun gagana to. So, kung alan ang build mo, is hindi siya applicable. Hindi niya madidetect kasi yung coin mo. Then, ito naman sa profile, dito pwedeng baguhin yung logo, background mo, then pwede ka rin maglagay ng animation video. So, pwede. So, pwede yung palitan yung branding name mo for your promoting, then contact number, tsaka page. Yan. So, napapalitan yan guys, click mo lang yan. Make sure na nakasave yung video or picture dito sa tablet, no, para ma-select mo. So, yan. Next, dito tayo sa coin timer. Itong coin timer guys, ginagamit din to sa full app base. Kung about sa Alan build guys, meron akong video dyan sa aking YouTube channel regarding sa pag setup ng time ng Alan. Okay? So check nyo na lang. Pero ito naka-design to for full ESP32 app base timer. No? Then, next is LCD display. Ito design din to for naka full ESP32 app base timer. So hindi ito for Alan. So, skip nyo lang yan kung naka-Alan build kayo. Ito kasi pwede nyo palitan yung display doon. No. Okay, then next is yung sound. Ito wag nyo nang galawin. Wag nyo i-on yung Bluetooth. Tsaka ito kasi annoying yan guys pag nagkaroon ng DC-DC. Yan. So, di ko na babanggitin yan. So, ito yung pinaka-importante, charging profile. Ito guys, ito turn on nyo dito. Is, syempre, smart charging ito. Yan. So, pag 90% automatic, mag-start yung charging niya. Pag na-detect naman ng logic natin na 90% automatic mag-off yung charging niya. Then hintayin niyo ulit mag 40% para mag-on ulit yung charging. So ganun lang yung flow niya. Okay? So ito kung gusto niyo namang always naka-charge, yan, on nyo lang to. Kung gusto niyo namang mag-charge lang siya pag mag-insert ng coin, ito yung on nyo. Then mag-i-stop yung charging niya pag natapos yung time. Pero ang pinaka-maganda dyan is ito. Siyempre, hayaan nyo lang yan automatic na. Yan. Ngayon, dito naman sa wiring profile. Ito ginagamit lang to guys pang binding. For example, hindi nyo pa na bigyan ng config yung ESP32 kung saan siya magko-connect. Ito yung gagamitin nyo. So, meron naman akong tutorial sa flashing paano ito i-set up, no? Then, ito ginagamit lang to pag merong ESP32. Pero kung ang build mo is Alan na power cut base, is hindi mo na kailangang set up to. Kasi magbe-base lang sa charger output, no? Okay? Then, next dito sa power control, ito ginagamit to pang shutdown ng tablet para mas mabilis. Yan, pag clinic ko to, mag-shutdown yung tablet. Okay? Next is yung settings. So, dito pwede kayo magpalit ng password. Yan. Ito guys, reset user time. Ginagamit lang to pag merong time si user. Na, kunyari, ito, yung chaos is hindi nyo matagol off. Ito yung pansinin nyo guys, yung chaos. Ano yan? Ito, pag kunyari ito, naka-on tong dalawang to at hindi nyo ma-off, kailangan nyo pindutin tong reset user time. So, yan yung purpose nito, no? Okay. Next is itong power cut. Kung ang build nyo is yung Alan na merong ESP32, so signal based kasi yon. So ito ang itatoggle nyo. Ayan. Then, kung ang build nyo naman is yung Alan lang na magbe-base lang sa charging output, is ito ang yun nyo, power cut base. Yan. No. Itong anti-XXX, para saan to? Ginagamit to para maiwasan yung ng mga bata na mag-access ng mga porn site or kung ano mang mga XXX na site, no? So, paano nga ba to i-on? So, click mo lang tong toggle on niya. Mare-redirect ka sa settings. Then, hanapin mo dito yung more. Then, dito, hanapin mo yung private DNS. Pag di nyo mahanap, search nyo na lang, no? Ito, private DNS, yan ang hanapin nyo. Then, dito, private DNS provider hostname. So, click nyo yan. Then, custom name. Yan, click nyo yan. Then, dito, ilalagay nyo is family. Yan, ang ilagay nyo is family.cloud
Cloudflare. Yan, cloudflare-dns.com. So, DNS lang kasi to guys, kahit manual yung setup, okay to. So, ang ginagawa nito, binablock niya yung mga porn site, okay? So, yon para safety ng mga bata. So, save natin. Yan, pagka-save nyo, pwede nyo i-back. Saka nyo i-click yung check DNS. Yan, mag-on na siya, diba? So, dito makikita nyo naman yung ilalagay yung DNS eh. Merong nakasulat. So, sundan, copy nyo lang yan. The next is yung Chaos mode. Ito yung security natin na dalaw guys. Chaos at saka default launcher. Itong Chaos is para fully malalak yung tablet. Then, tong default launcher para pag nireboot nila is automatic magbubukas yung app. Okay? So, dito, toggle on natin. So, ito hindi mo pwedeng mauna yung Chaos. So, ito dapat na mauna. Yan, then, Chaos. Pagpapatay nyo naman, Chaos, then launcher. Then, dito guys, overlay. So, para saan ginagamit yung overlay? Pag natapos yung time ni client, meron pang additional time para pwede pa siyang humabol na magkulog. Hindi pa magko-close yung nilalaro niya. So, pag naka-off naman to, is automatic pag natapos yung time habang naglalaro siya is magko-close yun. So magandang naka-on to. Pag in-on mo to guys, pag may lumabas na permission, click mo lang yung app tapos i-allow mo lang yun, no? Then ito adjustable yung time ng overlay niya. Okay? The next, itong floating insert coin, ginagamit lang to if centralize yung setup nyo. Kasi pwede rin sa centralize tong app ko. Pero buggy pa siya guys, madaming error. Kaya hindi ko recommended pa na gamitin nyo to. So turn off nyo lang yan, yung floating insert coin. So naayusin ko din yan. Then itong accessibility para saan to ginagamit. Ino-on to guys para mas magamit ng fully functional tong power control, itong shutdown. Kasi itong mangyari pag naka-off yung accessibility at nag-shutdown ka, magre-reboot lang yon. So kailangan mong i-turn on yon. Okay? So dito, sana yon? Click mo lang yung enable accessibility. Punta ka sa accessibility na hanapin mo yun sa ano mo, kung hindi ka na redirect yan, no. Punta ka sa downloaded apps or kung lumabas man yung apps ko diyan na Bendo Chaos service. Ayan, kagaya nito, hindi ko ma-turn on. So, ang gagawin nyo pag ganyan, guys, ayan, kailangan nyo pumunta sa mismong app. So, mamaya balikan natin yan, no. So, dito, ito background limit. So, 3 lang yan. So, di ko alam kung gumagana yun na nagkikill ng apps. Ito, wag yun na i-on yan. Charging alarm lang yan. And dito, guys, dito tayo sa whitelist apps, mag-add ng mga apps. For example, may na-install kayong games, hindi siya lalabas dun sa launcher kahit naka-install. So, kailangan mo siyang manually i-add sa whitelist apps, no? Kasi dito, may specify mo kung ano yung gusto mo lang makikita ng client pag meron siyang time. Okay? So, hindi natin maklik yung add whitelist. Paano tayo mag-add? Ang gagawin mo lang dyan, guys, is ito turn off mo yung chaos. Turn off mo yung chaos. Then, accessible na to. So, click mo yung add. So, dito, lalabas lahat ng na-install mo. So, kung meron kang bagong install, dito yung lalabas. For example, mag-add tayo ng Netflix. So, i-click mo lang yan. Then, click yung add. Then, madadagdag na siya sa pwedeng magamit ni client pag merong time. Okay? So, dito, ayan, pwede rin kayo mag-delete So, dito sa data cleaner, paano nga ba to? Ito yung tinatawag na auto logout kung sabihin nila. Pero ang totoong function niyan is clear data. So, mas gusto ko kasi reality kaysa yung clickbait na naming lang. Okay? So, dito sa app data cleaner, ang ginagawa nito is, kunyari, like Facebook, Chrome, Roblox, or yung mga gusto nyong nakiklear data after matapos yung time. Kasi kung isa-select mo yung ML at iba pa, matatanggal yung mga asset file. Ang mangyayari doon, magre-download. Pero kung okay lang naman sa yon is pwede mong i-select yon. Para pagdating ng new user is malinis lahat. Pero yun nga lang, magre-download ng apps. Kaya nito, kiklik ko tong Chrome. So, ang mangyayari dyan guys, after matapos nung time ko, pag natapos yung time ko is, sa next user, malinis yon. Then, ang combination guys ng auto logout, dapat naka-on yung remove Google account. Yan. So, i-on nyo yan. Ibig sabihin yan guys, pag kung nag-login man ng Gmail yung user, pag natapos yung time niya, matatanggal yon. Okay? Ito yung clearing duration para merong enough time yung system para mag-clear at mag-remove ng mga Google account or kung ano mang sinetap nyo. Then, yung file cleaner, is i-on nyo lang yan kung gusto nyo ayaw nyo mapuno yung storage. Kasi kung yung bata is nagda-download siya sa Chrome ng mga files or etc., kailangan nyo i-on to para hindi mapuno yung storage. Ang ginagawa nito guys, pag in-on nyo to, ang ginagawa nito is i-delete niya yung mga files dun sa target folder. Kagaya nito, kung anong i-check mo dyan, yan, kung anong i-check mo dito, eto merong checkbox siya dyan. Pag chinek mo yung download, pag natapos yung time, madidelete lahat ng laman niya. Para next user malinis at hindi napupuno yung storage. Yung picture, movie, the same. Basta kung anong nakacheck dyan is, i-delete niya pag natapos yung time, yung mga laman, okay?
So, yan yung full system natin. Hopefully, naintindihan nyo. Ayan. Okay, so yun lang.